Alam mo yung pakiramdam na matagal kang nawala sa probinsya. Tapos isang araw, bigla kang magde-decide na bumalik para lang magpahinga, para lang makalayo sa gulo sa Maynila. Sa Zambales ako lumaki, doon sa bahay nila lolo at lola. Yung lumang bahay na gawa sa kahoy, maingay ang sahig at amoy palaging lumang kahapon. Parang hindi nagbabago kahit kaano ka pa katagal na wala. Pero kahit ganun, may isang parte ng bahay na hindi ko talaga makalimutan. Yung lumang storage room sa gilid ng bahay. Yung maliit na kwarto na punong-puno ng kahoy, lumang gamit, at mga bagay na dapat matagal nang tinapon. Bago pa ako bumiyahe pa uwi, sumagi sa isipan ko yung may nakatira kaya sa storage room na yun? May naglinis ba? O may ibang nandun? At sa utak ko, para may bumulong na, wala. Walang nakatira dun. Pero hindi ko nalang pinansin at umuwi ako ng Zambales. Pagdating ko sa Zambales, halos mangala yung katawan ko sa layo ng biyahe. Nilapag ko yung bag ko sa sala, huminga ng malalim at nahiga saglit sa lumang sopa. Rinig ko yung electric fan na maingay, rinig ko rin yung hina ng boses nila lolo at lola sa kusina. Nakakatulog na sana ako, pero bigla ko na namang naisip yung lumang storage room. Para bang may humihila sa akin na tignan ko yung lumang storage room kung may nagbago ba o wala. Tumayo ako. Kinuha ko yung cellphone ko at binuksan yung flashlight. Dahan-dahan ako naglakad sa mahabang pasilyo. Bawat hakbang ko, umuuga yung lumang sahig. Para bang may sumusunod na yabag sa likod ko. Pagdating ko sa pinto ng storage room, napansin kong makapal ang alikabok sa doorknob. Halatang matagal nang hindi binubuksan. Grabe, baka naman wala talagang tao dito, sabi ko sa sarili ko. Hinawakan ko yung seradura, malamig, parang yelo. Dahan-dahan kong pinihit at binuksan yung pinto. Pagbukas ko, sumalubong sa akin yung amoy ng lumang kahoy, lumang tela, at kung anong hindi maipaliwanag na amoy parang pinaghalong amag at luma na ring pawis. Umangat ang alikabok sa hangin para may gumalaw at nagising. Tinapat ko yung flashlight sa loob. Hello? May tao ba dyan? Wala akong naririnig kung hindi mahinang pag-ihip ng hangin sa siwang ng dingding. Lumapit pa ako ng onte. Isa, dalawang hakbang sa loob. Tinapat ko yung ilaw sa mga kahoy, sa mga lumang aparador, sa mga nakasabit na lumang jacket na parang may mga balikat pa sa ilalim. Hoy, kung may tao dyan, magsabi ka ha. At nandun na nga nangyari. Sa pinakadulo ng kwarto, sa lugar na hindi masyadong abot ang ilaw, biglang may boses na sumagot. Wala nga! Para akong binuhusan ng yelo. Nanigas yung tuhod ko. At bago pa maibaba yung ilaw, may anyong biglang lumitaw kung saan nakaturo ang flashlight ko. Isang matandang babae. Maputla ang balat. Ang buhok niya magulo. Puti na parang hindi sinuklay ang ilang taon. Nakakunot ng todo ang noo niya. At yung mga mata niya, diretso lang nakatitig sa akin, galit na galit. Sabi ko, wala nga. Nagpanik ako. Hindi na ako makapag-isip. Tumalikod ako, halos madapa-dapa sa pagmamadali. At tumakbo palabas ng storage room. Naiwan kong bukas ang pinto. Habang tumatakbo ako pabalik sa loob ng bahay, pakiramdam ko, may nakasunod pa rin sa akin.
pero hindi na ako lumingon. Pagkapasok sa sala, halos mabitawan ko yung cellphone ko sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Nakita ko ni Lola. Sabi ni Lola, "O apo, bakit parang namumutla ka? Para kang nakakita ng multo." Sabi ko sa kanya, "Lola, kasi yung storage room." Umupo ako sa silya habang si Lolo nakatingin lang sa akin mula sa mesa. Pagbukas ko ng pinto, may sumagot sa akin. Sabi ko, "May tao ba dyan?" Tapos may sumigaw ng, "Wala nga." Tapos may matandang babae sa dulo, nakatingin lang sa akin. Galit na galit. Tahimik sila Lolo at Lola. Nagkatinginan sila. Sabi ni Lolo, "Sabi ko sa iyo, Nay, hindi pa talaga umaalis." Sabi ko sa kanya, "Ano pong ibig sabihin niyo, Lolo?" "Apo, matagal nang walang tumitira dyan sa storage room. Wala kaming pinapaupahan. Wala ring susi ang iba dyan kundi kami lang. Pero, minsan, may naririnig kami naglalakad sa loob, nagsasalita mag-isa." "Sino siya?" "Matagal na yun, may matandang nangupahan dito. Siya ang nag-iingat ng mga gamit sa storage room. Hindi siya umaalis, kahit nung namatay pa siya." Kinilabutan ako. Yung amoy ng lumang kahoy sa ilong ko, parang dumoble bigla. Yung lamig sa likod ko, parang may humahawak sa batok ko. "Huwag kang matakot, Apo. Basta, huwag mo siyang kukulitin. Huwag mo munang buksan ulit yung pinto. Magdasal ka na lang." Ako naman, tumango na lang kay Lolo at Lola. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi yun matatapos ng simpleng pag-iwas. Kinabukasan ng umaga, pilit kong iniliw yung sarili ko. Nakipagkwentuhan ako nila Lolo at Lola. Nagkape sa balkonahe. Pinanood yung mga manok sa bakuran. Pilit kong sabihin, wala yun. Pagod lang ang kahapon. Pero kahit anong gawin ko, hindi mawala sa isipan ko yung mukha ng matandang babae. Iniiwasan ko yung hallway papunta sa storage room. Hindi ako dumadaan sa tapat ng pinto. Para bang takot ako na baka bigla na lang itong bumukas mag-isa kahit walang humahawak. Kinagabihan, sabay-sabay kaming kumain nila Lolo at Lola. Tahimik lang ako. Sabi ni Lolo, "Apo, kamusta? Nakapagpahinga ka ba?" Ako naman, sabi ko, "Okay lang po, Lo. Medyo pagod, pero kaya ko pa." Pagkatapos ng hapunan, dumiretso ako sa kwarto. Binuksan ko yung bintana para pumasok ang hangin. Rinig ko yung mga kuliglig, mga aso sa malayo. Umiga ako sa kama, nag-scroll sa cellphone. Pinipilit na malibang sa kung ano-anong video. Pero habang tumatagal, lumalalim yung gabi. Dumidilim yung labas, yung hangin kanina, presko. Biglang parang ang bigat, para may kasamang ibang presensya. Unti-unti nang bumibigat yung mga mata ko. Nabitawan ko yung cellphone sa gilid ng kama at halos nakakatulog na ako. Tapos, may nararamdaman akong parang may nakatingin. Hindi ko alam kung sa panaginip pa to o gising pa ako. Dahan-dahan kong minulat yung mata ko. Yung una kong nakita, yung puting kortina sa may bintana. Gumagalaw ng dahan-dahan sa hangin, para bang may kamay na humahawak mula sa labas. Tinapik ko yung sarili ko, eto na naman tayo. Imagination mo lang to, sabi ko sa sarili ko. Pero nung dahan-dahan kong inangat yung tingin ko, doon ko siya nakita. Sa may bintana, yung matandang babae,
Yung parehong matandang babaeng nakita ko sa storage room. Magulo pa rin yung buhok niya, pero mas kita ko na ngayon yung mukha niya. Malalim yung mga mata, yung balat niya parang tuyot na tuyot. At habang nakatitig siya sa akin, dahan-dahan na bumubuka yung bibig niya, pero wala akong naririnig na tunog. Napaatras ako sa kama sa sobrang gulat ko. Naihagis ko yung cellphone sa sahig. Hindi naman siya sumigaw. Hindi siya umingay. Pero ramdam ko sa utak ko, may sinasabi siya. Parang bumubulong sa loob ng tenga ko. Bakit binuksan? Tumayo ako. Halos mabuwal sa takot. Lumabas ng kwarto at tumakbo papunta sa kwarto nila lolo't lola. Kumakatok ako ng sunod-sunod. Sabi ko, La! Pakiusap! Papasukin niyo ako. Nandun na naman siya sa bintana. Binuksan ni Lola, pintuan. Gulat na gulat siya sa itsura ko. Basang-basa ng pawis ang noo ko. Nanginginig pa yung kamay ko. Sabi ni Lola, Apo, dali mo, pumasok ka na dito. Ano naman nangyari? Sabi ko kay Lola, siya na naman yung matandang babae na nasa bintana, nakatingin para may gustong sabihin. Si Lolo at si Lola pinapasok ako sa kwarto nila. Doon na lang ako pinatulog. Habang nakapikit ako, rinig ko yung mahihinang bulong ni Lolo na nagdadasal. Rinig ko rin yung mahabang buntong hininga ni Lola. Pero sa gitna ng lahat ng yun, may isa pa akong naririnig mula sa labas ng bahay, sa direksyon ng storage room. Isang mahina, matinis na boses.